Eto grabe 'no, habang busy ang lahat sa filing of candidacy at busy ang mga senado at kongreso dito sa ginagawang hearing ng Alice Guo at, kung sino-sino pa 'no. Meron na pala tayong kababayang Pilipino ang nabitay. Kasi for the past months 'di ba ang daming mga hearing, kaliwa't kanang issue, ganito, ganyan. Pero ito pala isang problema para sa OFWs na tinaguriang pamanding bayani 'no, modern, day heroes, hindi naisalba ang kanyang buhay regardless kung anong kasalanan niya. Panoorin nga natin ito kasi dito tumawa dito si si President Marcos, eh. Hindi yung tawa na tawa talaga pero yung alam niyo yung gesture niya lagi na, may namatay. May binitay tapos gano'n yung kanyang gesture. Panoorin muna natin 'to. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Walang abiso sa pamilya at sa embahada? My God! What a disrespect! What alam mo yung parang may respeto ba sila sa Pilipinas? O sa tingin ba nila karespe-respeto ba ang Pilipinas o hindi? Kasi kung nirerespeto nila ang Pilipinas, kahit man lang papaano may abiso sila, may update, o eto na, wala. The mere fact na wala, lumalabas na hindi sila takot sa Pilipinas. Sunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi. Patuloy na tinutulungan ang iba pa? Eto nga hindi na isalba. Ano na namang pang-uuto ito? Arabia. Sa ambush interview naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na ginawa ng pamahalang Tingnan niyo si Marcos. Alam mo, karma eh. Ang gaba dili magsaba. Oh. Ngayon magsasaya ka. Pero from the way I look at you, you are sick. You are ill. No? Yung parang alam mo yun, siguro dahil sa bisyo, hindi ka na rin ata magtatagal. Tingnan nyo, Pilipinas ang lahat para maisalba ang buhay ng Pinoy. We tried everything. tingnan nyo. Pinoy. Yung mata. Oh, nako. Yung mata. We tried everything. And We tried everything. for many, many years. For many years, 2 years ka pa lang? 2 years, 3 years? We tried everything for many years? And the Saudi government really tried to look and to be sure Oh, ba't nanginig? Bakit nanginig? To be sure. that the judgment of hanging was actually deserved. Grabe, no? Deserve daw, deserving. Tama lang daw. Deserve daw nung government ay yung decision. Tingnan nyo na. Of hanging was judgment of hanging was actually deserved. Deserve daw was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures against. Oh, ano yun? Ba't may ganung may ganung Appealed gesture? to the better natures against of our. Alam nyo kung ako ang magbabasa dyan sa ganun niya, it just shows that guilty siya na wala siyang ginawa. Maalala ninyo yung patawa-tawa siya nung sa Australian Reporter kasi guilty siya. Doon yung yan yung outlet niya na wala talaga siyang nagawa kaya idinadaan niya sa ganyan. Pero nonetheless, gamitin ko yung term niya, nonetheless, hindi pa rin maganda yung ginagawa mo na
may binitay tas ganyan yung gesture mo. Tignan mo. appealed to the better natures against of our friends Sana matulungan na. in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. Anong tinitingnan mo sa kisame? And unfortunately, the law there is very strict, and apparently Nirespeto natin yung batas nila. Ganun ang batas nila. Pero it's not the way, this is not how you deal with it. Parang ang weak eh. the conviction has stood, and one of ours has been taken away. Wow, grabe. Patawa-tawa pa. Alam nyo ba, ito pala, ay nung ano pa, October 5 pa ito. Ayan yung date Kuwait City News. Ayan, October 5 pa yung balita. Anong petsa na? Ngayon lang binalita. Ganun palagi sila eh. Ganun palagi itong Marcos administration. Pag nangyari na, it will take few days more bago nila ibabalita ito. Siguro dahil pinag-iisipan nila paano, how to deal with this, anong sasabihin natin with this. Pero alam nyo sa panahon ni Duterte, marami ang nasa death row ang nasave niya. Nung panahon ni Duterte, hindi siya tumatawa. Galit na galit yan si PRRD. Hindi po pwede yung mga ganito. Tignan natin anong panahon ni PRRD, hindi ganito eh. Hindi ganito. Makikita mo talaga yung pagmamahal niya, concern niya sa mga OFWs. Tignan nyo. Release lang ng babae doon sa Maguindanao yon. She's a Maguindanao lady. Yeah, before coming here, nag-usap kami. Kasi she was spared. Sabi ko kasi, nabi ko, tayo ninyo yan. Nagmura ako. Sabi niya, pagbitayan nyo yan. Tapos inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Deployment. Sabi niya, pag binitay nyo yan, I will immediately order a deployment ban. Ganyan ang may concern. Kasi kung hindi ko, si Bebot na magkwento. Anong kwento noon po? Para malaman itong mga Pilipino na ito, mas marunong sa atin. This is the case of Jennifer Yung pinaperte niya na mas mga Pilipino nito na mas marunong pa sa atin. Alam nyo na, yang mga makakaliwa, mga dilawan. Marquez, the president, who was a household service worker. And she was accused of killing her employer. She was convicted and was sentenced to die by hanging. Pinatay niya dahil gusto niyang Yung riven. employer niya, although nakakaduda, Mr. President, dahil yung size ng babae, that time I saw her, talaga napakaliit niya. Tapos yung kanyang employer is the size of LeBron James eh. Kaya mahirap paniwalaan na siya pumatay. Ang laki nung tao, tapos yung babae nakapatay. So may kaduda-duda dito. So na-set up siya. Anyway, when you learn about this, you told me that you tell the Emirates that if they kill Dalkes, I will declare a total ban. So together with Administrator Kakdak of OWA, we went to Abu Dhabi, Mr. President, and relayed the same instruction that you gave me, that I said, the President respect your justice system, but the President feels that if you hang his countrymen, then he just has to declare a total deployment ban for the entire United Arab Emirates. So, after that, Mr. President, 2 months after, we learned na kinomute yung sentence niya of death to only 3 years. Kaya hindi pa na-serve yung 3 years, pinalaya na siya. And that's the girl that we... And they are invited. Grabe. Saan ka nakakita ng ganyan? Hindi siya natakot. Bagkus, yung Saudi pa ang natakot kay PRRD. After 2 months, anong ginawa? Ni-reduce from life sentence by hanging, ginawang 3 years. At wala pang 3 years. Natapos na. Na-serve niya yung kanyang pero sa ngayon, patatawa-tawa pa yung Pangulo. I mean, dito mo makikita talaga na very strong itong
President Duterte na ito, hindi talaga siya nagpatinag. Inviting us to go there so that they can be hung there. Obviously, natakot sila doon sa sabi niya, Mr. Hindi, kung kasi what I'm trying to Natakot sila. say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Oh. Ano yung hindi ko alam kung ano yung na-blip doon, pero parang ang dating dito, kung hindi ka lalaban, okay, kung hindi mo sila mumurahin, walang mangyayari sa bansa bayan nating ito. Kailangang ipakita natin na tayo ay lumalaban. Akala ko ba matapang itong si BBM, lalo yung sinasabi niya sa South China Sea, West Philippine Sea, pero nung wala na, umurong ang bayag. Dito pa nga lang eh. Ang point ni PRRD dito, ipakita mo na ikaw ay ipinaglalaban mo ang karapatan ng mga countrymen mo. Para matakot sila. Totoo lang. If you cannot say Oh, if you cannot save your fucking countrymen, babe, ganyan ang pagkakaiba nung kay PRRD. Hindi lang yan. Tingnan nyo, sa another balita nung mga mainstream media noong araw, ganun at ganun. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. what I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. Oh. If you cannot say better babe. So, di ba, 2017 po yan nangyari. The next year, may issue na naman. May issue, tingnan nyo. Hindi. Tingnan muna pala natin itong pagtatagpo pala ni PRRD at saka nitong si Janet. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Jennifer Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Subalit inapela ito ng Philippine government. Naabswelto ang Pinay workers sa bitay matapos baliktarin ng Court of Appeals ng Alain ang guilty verdict. Binaliktad. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, nabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo, I will. So yan nung 2017, naisalba yan ni PRRD. 2018, meron na naman. Anong ginawa ni PRRD? Okay, nagbanta ulit siya. Huwag tayong, sana ang leader natin, kagaya ni PRRD, huwag tayong matakot. Paglaban natin ng mga karapatan ng OFWs natin. Tingnan ninyo, nung 2018, meron na namang issue. Magandang tanghali. Tuluyan ang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang deployment ban ng mga OFW sa Kuwait matapos ang insidente kung saan isang Filipina domestic helper ang natagpuang patay sa isang freezer sa Al-Shaab, Kuwait. Narito ang report ni Rosalie Cos. Hindi katanggap-tanggap kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ginagawang pang-aabuso sa mga overseas Filipino workers, partikular na sa mga household service workers sa Kuwait. Pinakahuling ulat ang domestic helper na natagpuan ng labi sa loob ng isang freezer sa Al-Shaab, Kuwait at pinaslang ng kanyang amo. Kinilala itong si Joanna Daniela de Mafelis, taga Sara, Iloilo. We send to you a Filipino worker, hale and hearty, determined to work in his heart out in order to give his family a decent and comfortable life in the Philippines. Do not give us back a battered worker or a mutilated corpse. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? Tignan nyo, emotional. Emotional si PRRD. Pero si Marcos tatawa-tawa. Nga. Parang pinirito ang gilitson. Is there something wrong with your culture?
I Is there guess. something wrong with the values? Kaya tuluyan na ring ipinagbawal ng punong ehekutibo ang pagpapadala, hindi lang ng mga domestic helpers kundi ng lahat ng overseas Filipino workers sa Kuwait, kabilang na ang mga professional. Actually, yung order na i-ano ko, ilalabas ko basic is pursuant to the instruction of the President. Wala, total deployment ban nga. Binigyan din ng 72 oras ni Pangulong Duterte si Secretary Bello upang maiuwi ang lahat ng OFW sa Kuwait na gusto nang bumalik sa Pilipinas. Nasa 800 OFWs na ang nakakauwi sa bansa. Automatic. Automatic. Anong ginawa ni PRRD nung ginawa to doon kay ano? Nag-order siya ng deployment. Tapos pinauwi yung mga gustong umuwi. Ang dami, 800 na ang napauwi. Ora mismo, within 70 hours, 800. Kita nyo nga doon sa nangyayari dyan sa may, yung sa Syria, yung attack ng somewhere there sa Israel. Ilan yung napauwi? Parang nangangamba pa tayo kung mapapauwi pa ba yung mga gustong umuwi dyan. Pero dito, tingnan nyo, ang bilis ng action. So, alam nyo, after nang nag-order ng deployment itong si PRRD, natakot na naman yung Saudi. Simula noong Biyernes. Bukod dito, inatasan na rin ni Pangulong Duterte ang Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation na dakpin ang lahat ng illegal recruiters. So nakita ninyo ang naging epekto niyan, deployment ni PRRD, deployment ban. Ora mismo, natakot yung yung Saudi. Anong ginawa nila? Nakipag-usap sila. 5 araw matapos ang pirmahan ng Memorandum of Understanding, tuluyan ang binawi ni Pangulong Duterte ang total deployment ban sa Kuwait. Dahil yan, nakaamban na ang muling pagpapadala ng mga Pinoy OFWs doon. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kumbinsido na raw ang Pangulo na mapapangalagaan sa ngayon ang kapakanan ng OFW sa Kuwait. With the signing of the MOU and the gesture of goodwill shown by the Kuwait government in giving justice to the Mapiles, magandang gesture yun. So, I think the President feels that our workers now are well protected. Bukas, nakatakdang maglabas ng Governing Board Resolution ang Philippine Overseas Employment Agency o POEA na mag-uutos sa mga recruitment agency na muli nang tumanggap ng mga aplikante. Pero para maiwasan ang pang-aabuso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga household service worker, may mga mas mahigpit na kondisyon para sa mga recruitment agency at sa mga employer. Kabilang dito ang pagbabawal sa mga employer na kunin ang passport ng kanilang empleyado. Hindi rin pwedeng ipagbawal ang cellphone at paggamit ng social media. Nakita ninyo? Dahil sa ginawa ni PRRD na may pangil ako, may pangil tayo, pinapakita natin hindi pwedeng gawin sa ating mga kababayan ito. Mga kababayan natin doon, went there in one piece. Dapat babalik in one piece. Do not bring back battered and na putulan ng kung ano-ano ang kanilang katawan. So because of that, the ban threat ni PRRD, ayan may pinag-usapan sila MOU. Hindi pwedeng ipagbawal ang cellphone, ang passport. Kumbaga merong pinag-uusapan between government to government. Pero sa panahon ngayon, wala ka nang maasahan mga kababayan. Kita ninyo yung balita na yan is 5 days ago. Ano ang nangyari? Bakit hindi na-save ni Marcos Jr. itong itong binitay na ito? Kasi ang kwento dito, itong kababayan nating Pinoy, lalaki po ito, ay nung 2020 take note, ang date 2020, minartilyo nitong Pinoy yung kasosyo niyang taga Saudi Arabian. Minartilyo niya, siguro sa awayang pera yan kaya namartilyo niya. Ngayon, 2020 nangyari yon. 2020, tapos sinatulan siya ng life death sentence ng 2022. 2022 siya hinatulan. Sumulat daw si Marcos. Pero ano nangyari ngayon? 23,
24, ngayon hinatulan. So sumulat si Marcos, nagkaroon ng bilateral meeting si Marcos at saka ng Saudi Arabian. Ano nangyari? Wala. Alam niyo, sa totoo lang, noong panahon ni PRRD, pag may ganyan, takot sila. Matatakot yan sila kasi bawat may isyong ganyan, ang binabalandra ni PRRD yung deployment ban. Alam nung Saudi Arabia na pag binan mo yung yung mga workers sa kanila, talagang mapaparalyze yan sila. Hindi nila kaya yun. Hindi nila alam kung saan nila kukunin ang kanilang mga workers. Kaya yan lagi ang ibinabalandra ni PRRD. Pero dito kay Marcos Jr., wala. Hindi mo talaga maasaan na maisasalba ka dahil hindi naman talaga Kita nyo nga, hindi man lang inabisuhan yung embahada. Ibig sabihin, ang dating nung Saudi Arabian government, wala kaming pakialam sa'yo. Alam ko, weak ka eh. Pero pagdating kay Duterte, talagang meron silang takot. Pero, di ba, ganun yung tao eh. Pag alam nila na itong tao na ito weak, hindi okay lang yan. Kahit ano yun, ituloy lang natin. Wala namang pakialam din yan sa kanyang mga constituents eh. Saka weak yan, weak leader yan, okay lang yan. Lulusutan lang yan na parang ganun lang yan, tatawanan. Yun yung naging epekto ng pagiging weak leader ni Marcos Jr. Kasi kung totoo, na-prevent sana nila yan eh. Na-prevent nila. Ano ni Duterte, nakita nyo naman ang emosyon ni Duterte. Galit na galit siya. Pero ngayon, wala kang makita. Nasa party, laging may ayuda, laging may ganito, pupunta sa ibang bansa, pero wala naman. I mean, walang impact yung meeting niya sa mga iba-ibang bansa dahil alam nila na pipitsugin lang naman eh in terms of yung kanyang mga policies. Hindi nila marespeto or hindi nila talaga magawang magimbal or matakot sa kanya or yung even just little bit of respect. Paano mo nagawa yun na hindi mo abisuhan ng embahada? Ibig sabihin, hindi mo nire-respeto yung embahada ng Pilipinas. Hindi mo nire-respeto yung Pilipinas in general. That's the effect of having a weak leader.